open our Bible in the book of Titus. Titus chapter 1. Titus chapter 1. Para maunawaan natin yung context, let's read responsibly Titus chapter 1 from verse 5 to verse 16. Bagamat ilang mga talata lang dyan yung emphasize ko at pag-uusapan natin. At least nabasa natin, makikita natin yung the whole context ng ating basihan ng ating pag-aaral sa umagang ito. Alright, Titus chapter 1 in verse 5, the Bible says, "For this cause left I thee and quit, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee. If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused, nor a riot or unruly. For a bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre, but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperance, holding fast that faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. For there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially they of that circumcision, whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lucre's sakes. One of themselves, even a prophet of their own, said that Christians are always liars, evil beasts, slow bellies. This witness is true, wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith, not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their minds and conscience is defiled. Sabay po tayo in verse 16. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good works reprobate. Tayo po sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat, O Diyos, sa umagang ito, sa mga narinig po naming testimonies, sa natapos na mga reports, Panginoon Diyos. Salamat sa mga awitan na napakinggan po namin, na naghanda ng aming isip at puso para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito, muli, Panginoon Diyos, pinagtatagubilin po namin ang aming pag-aaral. Kayo po, Panginoon Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lang po, Panginoon Diyos, ang bibig ng lingkod. At kayo po, Panginoon Diyos, ang umabot sa pangangailangan po ng bawat isa po sa amin, lalo tigit ng aming mga first-time visitors. O God, bigyan mo po kami ng maayos na internet connection, ng maayos na sound system, sa ganun makarating po ng maliwanag ang iyong mga salita sa dulo, Panginoon Diyos, ng mga kapatiran na hindi po namin kasama sa actual, but sa virtual. O God, maraming salamat po. Pagpalain mo po ang aming pastor, Pastor Hill, Pastor Ed, ang mga pastors na galing po sa aming mother churches na nangangaral ng salita niyo ngayon sa iba't ibang dako ng mundo. At pagpalain mo po ang mga salita niyo at patuloy mo po rin kaming gawing daluyan ng pagpapala sa mga taong nakapaligid po sa amin sa kanya-kanya po naming areas of responsibility. O God, salamat po, Panginoon Diyos. Pangunahan mo po kaming patuloy, at kung may nakikita man kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. All right, I hope we're ready. Are you ready? So this pastoral epistle, or this is personal letter of the Apostle Paul
na naka-address kay Titus. This is similar to the letter of the Apostle Paul kay Timothy sa 1 Timothy. No, isang tema ng kanyang pagkakasulat at ito'y instruction patungkol sa mga pastors at sa mga leaders, no, ng church or ng churches. No, at kaya ang pinaka-purpose nito is to advise, i-advise si Timothy ng kanyang responsibility. Ang kanyang responsibility is to supervise the churches in the island of Crete. So, binasa natin, makikita natin, nandun na si Titus ay isang Griego o Greek na na-convert for one of the mission works o mission ministry ni Paul. No? Na-convert ito si Titus at ito'y naging special representative niya dito sa island of Crete para ma-organize, ma-ordain yung mga elders, no? Sa island ng Crete, marami mga churches at pinagkatiwalaan ni Paul si Titus para i-organize itong mga churches sa Crete. So this letter ay nagsasabi kay Timothy kung ano ang dapat niyang gawin, kung ano ang trabaho niya sa ministry. Sa ministry na ito na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Kaya makikita mo yung pinaka-blueprint ng Book of Titus, nahati lang ito sa tatlo. Para chapter 1, kasi tatlong chapter lang naman ito. Sa chapter 1, makikita natin dyan yung leadership in the church. In-emphasize niya dyan kung anong meron dapat characteristic yung isang leader o isang pastor ng isang iglesia. And in chapter 2, makikita natin dyan na pinakita ni Paul na yung kung tamang pamamaraan, the right living in the church. And the last chapter ay makikita natin dyan yung right living in society. Tamang pamumuhay sa gitna ng society, sa gitna ng mundong ito o saang lugar ka man inilagay ng Panginoon, dapat makita yung tamang buhay ng Kristiyano. Amen. Kaya nga in-emphasize kong talata dito is in verse 15, sabi ni Paul kay Titus is, unto the pure, all things are pure. Nakikita niyo ba? Nasusundan niyo ba sa inyong Biblia? Kausap ko kayo, huwag kayong matakot sumagot kayo po kausap ko. Sabi niya, unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their minds and conscience is defiled. No? Kaya nga, ang pag-uusapan natin sa umagang ito is a pure hearts and minds demands. A pure hearts and minds demands. Ano bang dinidemand ng pure hearts and mind? No, nakikita natin kung yung mga characteristic na sinasabi ni Paul kay Titus, bilang isang leader, dapat ganito ka. No, ito dapat ang makikita sa iyo. Of course, hindi lang ito applicable sa mga leader ng churches. Ito'y applicable sa lahat ng leaders. Of course, pag ikaw ay lalaki, talagang pinanganak kang leader. By all means, leader ka. I hope you do believe that. Pag ikaw ay tunay na lalaki, tatanggapin mo na ngayon pa lang, kahit bata ka pa lang, ikaw ay leader by all means. Kaya a good leader in the future is a good follower today. I hope you're listening. Kung gusto mo maging great leader one day, dapat maging good follower ka today. Are you listening? So, a pure hearts and mind demands. Anong number 1 na gusto ko makita natin dito? A pure hearts and mind demands honesty. Honesty. Sinong hindi nakakaintindi ng salitang honesty?
sa payak na pananalitang Tagalog, ano ang honesty? Nauunawaan ba natin lahat? Konti lang yung nakakasagot. Parang hindi na naunawaan ba natin ang salitang honesty? Amen. Almost everybody could understand that. No? Lahat halos ay makakaintindi maliban sa mga bata. Kahit nga bata. Pag sinabi mo, naintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Kaya sasagot yan, opo. Pag ginawa mo yan ulit, papaluin kita, naintindihan mo ba? Opo. So, kahit bata, nakakaintindi siya ng honesty. Amen. So, a pure heart and mind demands honesty. Because unbelievers are used to be dishonest. Anong niwala ba tayo doon? Yung mga hindi mananampalataya, used sila sa pagsisinungaling o maging dishonest. At diyan tayo galing lahat. Before we got saved, lahat tayo ay anak ng sinungaling. Are you listening? Sabi ng Bible in John chapter 8 verse 44, "Ye are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and he abode not in truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and a father of it." Medyo sinortcut ko lang. Kasi gusto lang i-emphasize is yung pagiging liar ng diablo. At dahil hindi pa tayo anak ng Diyos before, tayo ay naturally liar. Tayo ay dishonest. Pinanganak tayo, kaya nga yung bata, kahit hindi mo yan turuan magsinungaling, huwag mo yang turuan maging honest, lalaki yan na dishonest. Are you listening? Kasi nga ang tatay natin before ay father ng liar. Siya yung author ng kasinungalingan, kaya tayo ay nayus na maging dishonest. Amen. It's normal to the unbelievers. But now that we are saved, we need to have a pure heart and mind which demands honesty. Amen. Alam mo, madali lang namang i-illustrate ito. Madali lang naman talagang intindihin ito eh. No? Before na-use tayo sa pagiging dishonest. Husband, let me talk to you for a while. No? Before ka na-fall kay pasing, nag-umpisa lang yan sa maliit na dishonesty sa iyong wife. Just a small thing, a petty things. No? Sa maliit lang na pagsisinungaling. Dahil sa maliit na dishonesty, bago ka nahulog sa tulay. Amen. Malaking makakarelate dyan si Brother Angelo. Makakarelate dyan yung maraming tatay. Di ba, Brother Paul? Makakarelate tayo dito bilang mga lalaki. Kaya nga sabi ko sa inyo, a pure heart and mind demands honesty. Ilagay natin sa ating isipan, ilagay natin sa ating puso na kailangan natin maging honest sa ating wife. All the time. Even in small things. Kala kasi natin kahit parang maliit na bagay, hindi gaano importante ito. Pero alam niyo ba, na dahil sa pagiging open yung mag-asawa, diyan nadidevelop yung inyong honesty sa isa't isa. Tanungin niyo kay Brother Arnold, kay Michelle, lagi silang nag-uusap kahit 10 oras ng gabi. Because they want to be honest with each other. Kahit hindi matulog yan, nag-uusap lang yan. Open sila sa isa't isa. And that's good na attitude. Magandang attitude yan na tayo ay open sa ating wife, sa ating mga husband. Yeah, even in a small thing, kahit sa maliliit na bagay, dapat tayong maging honest sa ating mga wife. Amen. So that walang pagkakataon sa atin mga husband na tayo ay mahulog
sa tulay. Amen. Let's be honest. And besides, yung tatay natin ngayon ay hindi na liar. Ang Diyos natin, yung tatay natin, yung Diyos ng katotohanan. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. We're free from the bondage of lying. Amen. Hindi na tayo dapat nagsisinungaling even in small things. Huwag tayong mayus kasi dati na tayong ganoon. Doon na tayo tinubos ng Panginoon para hindi tayo manatiling sinungaling. Amen. Kaya nga, alam mo, pag naging dishonest tayo, tingnan mo, pag hindi ka naging honest, yung maliit na bagay na hindi mo pinagtapat sa kapatid mong naka-offend sa'yo, yun yung didiligin ng dyablo, palalakihin, gagawin niyang malaking issue sa buhay mo hanggang makita mo yung sarili mo, wala ka na sa gawain ng Panginoon. Dati kang ginagamit sa ministry, dati kang umaawit sa choir, dati kang nag-minister sa mga tao, pero hindi ka na magamit ngayon dahil sa maliit na dishonesty before. Amen. Then, a pure heart and mind demands honesty. I hope naunawaan po natin yung ating pinag-uusapan. Ito lang naman yung gusto kong makita natin sa sinasabi ni Apostol Pablo na characteristic, hindi lang ito para sa mga pastors, hindi lang ito para sa mga elders ng church, hindi lang ito para sa mga ministers, ito ay para sa lahat ng Kristiyano. At tandaan natin, iset natin sa ating isipan na tayo ay anak ng Diyos at ang Diyos natin ay hindi sinungaling. God is true. Amen. Kaya pag natitempt ka ng magsinungaling, find time to be honest. Maging honest pa rin tayo all the time. Amen. Amen, husband. Amen, fathers. Amen. At talaga sa church talaga, konti talaga yung mga tatay. At kadalasan yung mga tatay wala pang boses. Kasi yung boses nila yung mga nanay. Kaya mas malakas ang boses ng nanay kaysa sa tatay. Kaya wala akong marinig na tatay. Amen. Fathers, dapat maging matapang tayo pagdating sa katotohanan. Huwag tayong maduduwag sa pagsabi ng totoo. Huwag nating diligin yung dishonesty natin sa bawat isa, lalo na sa ating wife. Amen. Huwag natin gagawin. Never do that. This is a message for everybody. Bagamat ang kausap ko pala ngayon ay yung mga tatay. I hope ilalagay natin, kayo mga husband, ilalagay natin sa ating isipan that I need to be honest, I need to be faithful to my wife. Siya yung pinangakuan kong mamahalin ko buhat nung kami ay ikinasal, na nangako ako, mamahalin ko siya hanggang kami ay nabubuhay, until death do us part. Hindi ka paghihiwalayin, hindi kayo paghihiwalayin ng pera. Dahil sa pera, iiwanan mo yung asawa mo para ikaw ay magtrabaho sa abroad. Di ba? So, ano na mas mahalaga? Pamilya, yung asawa mo o yung pera? So, wag natin hayaan paghiwalayin tayo ng pera. Amen. Pero ganun pa man, kung bago ka nakarating sa church nito, nandyan ka na sa ganyang sitwasyon, magkahiwalay na kayo dati kasi nandun na sa abroad yung asawa mo, still, be honest. Always be honest. Lagi tayong maging matapat, lalo na sa wife natin. Amen. At saka, sabi ni Solomon two heads is better than one. Maiging meron ka ng dalawang kung tingnan mo, yung isang mag-asawa na pinag-isa ng Diyos, meron ka ng dalawang head.
Dalawang head, dalawang mind na nag-iisip para sa ikabubuti ng pamilya. At pag nagkaisa yan, mabuting pamilya ang mapuproduce mo. Pero pag nagkahiwalay yan ng kaisipan, naging dishonest yan sa isa't isa, anong i-expect mo na mapuproduce nan later on? Dishonest children, another broken families, broken homes. Amen? Because of this honesty. I hope you're listening. Wife, tignan niyo mabuti. Bago ka nabaon sa utang na hindi alam ng asawa mo, nag-umpisa yan sa pagtatago mo ng utang mo. At saka alam mo, maliit lang yun. Maliit lang naman ito. Kayang-kayang itago. Eh yung kahit anong maliit na na-accumulate mo, before you know it, malaki na. Ay, laki na pala ng utang ko. Nangangarag ka na ngayon. Anong gagawin ko? Hala. Andiyan na yung Bombay. Andiyan na yung Bombay. Hindi pa man din to alam ni, Di ba? Nag-umpisa lang yan sa maliit na dishonesty. Amen. Kasi meron kang dinesign na bagay na gustong-gusto mo, pero tinago mo sa mister mo. Hindi ba mas maganda kausapin mo yung mister mo na sigurado namang maunawaan ka? At kung meron din lang naman yung asawa mo at gusto ka, dahil mahal ka yan, gusto ka yan i-please, sigurado ko pagbibigyan ka yan. Pero pag sinabi niyang, wala tayong budget ngayon, panalangin mo lang muna yan, ay tanggapin mo naman yung sinasabi ng asawa mo. Kasi siya yung leader, siya yung nagmamanage ng budget niyo supposedly. Pero kung ikaw may hawak ng ATM, delikado talaga yun. Kasi yung last of the eye, pag nakakita ka ng bago, new arrival, mahilig tayo sa new arrival eh. At saka yung sale, buy one, take one. Ano lang naman ito? Maliit lang naman ito. Tingnan yung maliit. Lahat na maliit. 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 Pinagsama-sama maliit. Tapos nung babayaran mo, ha? 1,000 na to? Nasira na yung budget mo at hindi mo na masabi kay husband. Paano ko sasabihin ito? Naku, anong mangyayari? Nangangarag ka na ngayon. Bakit nangyari yun? Napunta ka dun sa ganun sitwasyon. Because of little dishonesty. I hope you're listening. Amen? So matutunan natin maging honest sa isa't isa sa lahat ng bagay sa loob ng tahanan. Yan naman ang design ng pamilya para maging strong ang family. Kasi pag nag-umpisa nang merong nagtago dyan, naglingid ng isang maliit na bagay, doon na yan ay parang anay nakakain ng magandang relasyon ng mag-asawa, magandang relasyon ng pamilya. Amen. Therefore, learn to be honest all the time. I hope you're listening. Amen, wife. I hope nakarelate yung marami doon. Isang simple at maliit na illustration, pero pwede kang mag-isip ng mga bagay na nagagawa mo, small thing, a little thing, kahit na yung ang tawag dyan, yung anong trabaho ng lola sa mga apo? Ha? Ito, ang tawag din? Ano yung tolerate sa Tagalog? Konsintihin, yun. That's the word. Yung maliit na pagkukonsinti sa ating mga anak, kasi kayo mga mothers, talaga naman ganyan kayo. Alam namin na mas emotional kayo kaysa sa amin. Kasi biblical naman yan. Kung ang mas emotional ay wife sa loob ng tahanan o yung mothers, normal yan kasi yan yung talagang nasa Bible. Pero pag naging mas emotional yung lalaki, yung tatay, yun yung nakakaya, nagkakabaligtad. Kaya pag mas emotional yung babae, normal yun. No? Kaya ang gagawin ng emotional na mothers, kahit may kasalanan yung anak niya, tatago kasi papaluin eh. No? May mga patago pa yan na, tago mo na yan.
No? Gustong-gusto natin i-please yung ating mga as if mas mahal natin sila kaysa sa ating husband. Samantalang yung anak nyo, bunga lang yan ang inyong pagmamahalan. Hindi dapat yan masigit sa iyong asawa kasi yan ay bunga ng inyong pagmamahalan. Dapat yan ay, kung magmumultiply, mamumultiply yung inyong honesty. May extend hanggang sa anak nyo. Lalo na pagdating sa discipline. Kasi ayaw mong lumaki yung anak mo na dishonest. Ayaw mong lumaki yan na lagi na lang nangungupit ng pera sa inyo para lang i-computer. Amen. Or maghahanap, ang tawag mo dun ay diskarte. Di-diskarte yan para magkapera. Tapos pag nagkapera, hahatian ka, akala mo naman, binigay sa'yo lahat. Pero ito totoo dun yung kalahati nasa kanya. Yung kalahati, meron na siyang pangbisyo. Ano yung bisyo? Yun, computer games. Amen. Pisonet. Ha? Tropa-tropa. Sugal-sugal. Gala-gala. Jowa-jowa. Nag-umpisa lang yan sa simpleng dishonesty. Amen. Kaya magulang na babae o ikaw man ay lalaki na mas emotional sa asawa mo, pagdating sa disiplina, dapat kayong maging honest sa isa't isa. Or else magpapalaki ka ng isang batang mas dishonest sa'yo. Amen. I hope nakaka-relate tayong mga miyembro ng tahanan. Kaya kung ikaw man ngayon ay nagpipc, nagta-tupperware, nag-aabon, i-declare mo lahat yan sa asawa mo. Para pagdating ng due date mo, hindi ka mangangarag. Saan ako kukuha ng pang due date? Hindi pa nagbabayad yung pinautang ko. Amen. Relate much? Parang tahimik sila. No? Ang punto ko lang naman yan, be honest. Let's be honest to our spouse. Amen. Children, bago ka na-engage sa untimely relationship, nag-umpisa lang yan sa patago-tago ng textmate mo. Amen. Nag-umpisa lang yan sa simpleng dishonesty. Hindi mo tinasabi sa magulang mo eh. Na kung tutusin, dapat yung magulang mo, yung nanay mo o tatay mo, dapat sila yung best friend mo. Na dapat sa kanila mo unang sasabihin yung mga nararamdaman mo, lalo na kayo mga teenagers, kayo ay confused, kayo ay nasa adolescence period, kayo ay mako-confused, hindi mo alam kung ikaw ay in love o yan ay infatuation. Magandang makakapagpaliwanag sa iyo niyan ay yung magulang mo. You better believe your parents. Bago ka pa ma-engage sa untimely relationship. Kaya nga sa church na ito, tinuturo natin, kung ikaw ay kabataan, young people, kung hindi ka pa mag-aasawa, huwag kang mangliligaw. Kung hindi ka pa mag-aasawa, huwag kang magpapaligaw. Amen. Yan yung ating prinsipyo, yan yung biblical. Kaya huwag kang magtago ng anumang nararamdaman mo sa iyong nanay o sa iyong tatay. Gawin mong best friend yung nanay mo, yung magulang mo. Amen. Kasi pag nagpatago-tago ka, mahirap niyan. Sabihin mo, nakipag-eyeball ka lang naman. Dito na me, where na you? Nag-eyeball lang kayo. Maya-maya lang, biruin mo mamaya, bullseye. Sasabihin mo, paano ko sasabihin to kay nanay? Paano ko sasabihin to kay tatay? Papalayasin ako, papatayin ako. Napunta ka sa sitwasyon na hindi mo gusto. Why? Because a small dishonesty. Lalo na mga kabataan nyo, ang lakas-lakas ng loob nyo, magsinungaling sa magulang nyo.
Akala nyo kaya nyo na? Ha? Akala nyo kayang-kaya nyo na yung sarili nyo? Are you listening? Ang lakas-lakas nyong magsinungaling sa magulang nyo. Pag sinita ka, saan ka na naman pupunta? May gagawin po kaming assignment sa school. Meron po kaming, ang tawag niyang teamwork po kami. Saang bahay? Yung bahay po ni ano. Pero pag chinik mo kung yung nanay at magulang mo ay wise lang, chichikin ka ron, wala ka doon. Nasaan ka? Nakipag-date. Amen. Wala nang maibigay na baon sa iyo yung magulang mo. Ha? Yung nanay mo o tatay mo nagkandakuba sa pagtatrabaho para mabigyan ka lang ng baon at makapasok ka. Inaasahan niya na ikaw ay may natututunan. Ikaw ay nag-aaral sa school. Ikaw ay lalaki na maayos. Pero hindi niya alam, nandun ka sa bulak-bulan. Nandun ka sa bilyaran. Nandun ka sa sugalan. Nandun ka sa ML-an. Nandun ka sa mall. Nandun ka sa basketball court. I hope you're listening. I'm talking to you young people. Kayo ang kausap ko. Nag-umpisa lang lahat ng yan sa maliit nagpagsisinungaling mo sa magulang mo. Bago ka ma-addict sa ML, na-umpisa lang yan sa patago-tago mo ng piso net. Piso lang naman eh. Piso lang naman eh. Bago ka naging dependent sa drug, bago ka naging drug addict, nag-umpisa yan sa unang sip lang. Di ba? Bago ka pa na-addict sa pagtitiktok mo, bago ka pa na-addict, yan yung una lang patago-tago ka. In fact, dati nakadamit ka pa kasi si Kristiyano ka na eh. May modest apparel kami. Nakamaayos ka naman. Pero hindi alam ng magulang mo, pag nasa kwarto ka, naghubad ka na rin. Mag-short ka na rin, fall short. Pinapakita mo yung singit mo man. Ha? Kung may tattoo ka sa likod, papakita mo man yung tattoo mo. Ha? Bago ka na-addict dyan, nagpagoyo ka kay TikTok. Yan ay isang apps sa cellphone ng mga tao na grabe ang impluwensya kahit sa bata. Tingnan mo yung anak mo ngayon, kabata-bata pa, wala pang 2 years old, addict na sa cellphone. Bakit kaya? Kasi may magulang na addict din. Amen. Ayaw mong may istorbo ka ng anak mo, kaya bibigyan mo na lang siya ng cellphone. Hanggang sa kayong dalawa na magkalaro sa ML. Ha? Amen. Nag-umpisa yan sa maliit na dishonesty. Amen. Kaya nga sinasabi ko sa atin, a pure heart and mind demands honesty. We need to be honest all the time. Kung gusto nating ma-preserve yung ating wife, kung gusto nating ma-preserve yung ating family, let's learn to be honest all the time. Amen. Kung gusto natin makapag-produce tayong mga anak na honest, let's be honest, parents. Lalo na pagdating sa disiplina, huwag kayong magkukontrahang mag-asawa. At sasabihin mo sa husband mo, tama naman, no? Maawa ka naman sa anak mo. Huwag mo nang gisingin. Nakakaawa naman. Yan yung mga kataga ng mga nanay na konsentidora. Amen. Amen. So we need to be honest with each other. Amen. Yan ang gusto kong ipunto sa atin ngayon, that a pure heart and mind demands honesty. Sabi niya sa verse 12,
one of themselves, even the prophet of their own, said that Christians are always liars, evil beasts, low bellies. This witness is true. Wherefore, sabi ni Paul, rebuke them sharply. Pag nakakita ka na ng dishonesty sa loob ng tahanan, rebuke them sharply. Medyo tigas-tigasan mo ang pagre-rebuke. Anak, mali yan. Wife, mali yan. Husband, mali yan. You need to be honest all the time. Amen. That they may be sound in the faith. That's the goal. Para sila ay magkaroon ng maayos na unfeigned faith. Yung hindi nagwi-wave na pananampalataya, straight na pananampalataya sa Diyos. Amen. That's why we need to be honest. A pure heart and mind demands honesty. Amen. Sabi niya sa verse 14, not giving heed to Jewish fables, Jewish untruth or myth, yung hindi totoo na mga doktrina ng mga Jewish people and commandments of men, and turn from the truth. No, iniiwan ang katotohanan at imbis na manatili sa katotohanan, yung katotohanan ang iniiwan, instead dun sila napupunta sa kasinungalingan. Amen. Pero sabi ni Paul, but for the pure, unto the pure, all things are pure. We need to be honest. A pure heart and mind demands honesty. Pastor, alam nyo, hindi naman talaga ako nagsisinungaling sa wife ko. Honesty. Pexman. Mamamatay man ako. May pa-pexman pa yan. Ha? Pero, yung wife naman na nagsasabi na ng totoo yung kanyang husband, hindi pa rin niya pinaniniwalaan. Amen? Nangyayari? Nangyayari ba, wife? Nangyayari ba, wife? Kayo, kausap ko kayo. Husband, nangyayari ba? Yung nagsasabi ka na ng totoo sa wife mo dahil ayaw mo magsinungaling, pero hindi ka pa rin pinapaniwalaan. Kasi ang tingin niya sa'yo ay malaking kasinungalingan. Hindi niya na alam kung kailan ka nagsasabi ng totoo at hindi totoo. Yan ang consequences ng ating pagsisinungaling. Yung ikaw ay minsan pinagkatiwalaan ng misis mo at malaki ang tiwala niya sa iyo. Pero once na nagkamali ka sa pamamagitan ng dishonesty dahil sa maliit na kasinungalingan, maliit man o malaking kasinungalingan, yan yung magdududa sa iyo. Yan yung magbibigay ng duda sa kanya sa lahat ng panahon kahit nagsasabi ka pa ng katotohanan. At mahirap yun i-regain ulit. Kaya naman pag na-gain mo na yan, ulit. Tandaan mo yung puntos na ito that a pure hearts and minds demands honesty. We need to be honest all the time. Amen. Para hindi makasingit si Pasing. Di ba? Para hindi ka na magtatama. Sabi mo, maghahatid lang ako ng meron akong delivery. Saan? Sa San Pedro. Bakit lagi sa San Pedro? Bakit yung magbubuking ka San Pedro? Hindi ba pwedeng Las Piñas lang o dyan sa malapit-lapit? Bakit laging natataon sa San Pedro? Hindi, nagkakataon lang po talaga, Pastor, pagka nag-open ako ng ko, at ang unang pumapasok talaga San Pedro. Hindi ko lang alam kung may mga priority dyan. Sabi mo, priorities. San Pedro, Parañaque. Hindi ko lang alam kung mayroong ganong apps na ipindutin mo lang, yun ang unang papasok. Meron bang ganon, Brother Angelo? Wala naman, wala.
Nagkataon. Ako naniniwala naman na ganyan sa mga ganyang pagkakataon. No? Kaya kayo naman mga wife, i-figure out nyo rin naman kung huwag kang masyadong parang adik. Mas adik ka pa sa asawa mong dating adik. Na nagsasabi na siya ng totoo, hindi ka pa rin makapaniwala. No, kahit na parang imposible, parang sa'yo. Apakadali. No? Amen, wife. So huwag kang parang adik. Mas adik ka pa sa asawa mo. Nagpaalam na nga sa trabaho pupunta eh. Sabi mo siguro kay Pasing ka na naman pumunta, no? Yung asawa mong nagdadrive ng motor para maghatid ng kanyang delivery, hindi na makapag-concentrate. Bakit? Para i-check mo na, saan ka na naman? Bakit na-monitor ko dito, nandiyan ka na naman sa San Pedro? Meron ka pang apps na minomonitor mo kung nasa yung asawa mo. Kaya tuloy nakapagsabi siya, dito lang ako sa Las Piñas. Paano nasa Las Piñas ka? Nasa San Pedro ka? Yung pala, nasa boundary pa lang siya, malapit na. Oh, ibig sabihin doon siya maghahatid. Wala namang problema ron. Maniwala ka at ang prinsipyo natin dyan, kung ano yung sinasabi ng asawa mo, paniwalaan mo. Kasi kung magsisinungaling man siya, una niyang niloloko yung sarili niya. At meron siyang pananagutan sa Diyos dahil alam ng Diyos na siya ay nagsisinungaling. Leave it to God. Huwag mong i-stressin yung sarili mo, kakaisip, nasa na naman kaya yung tao na yun? Hindi ko na naman matawagan. Kanina pa ako tawag ng tawag, hindi sumasagot. Nanggigigil ka na sa galit, hindi mo alam kung bakit. Di ba dahil dun sa doubts na inimpute, inilagay ng diablo sa isipan mo. Amen. Huwag din tayo magpaguyo sa diablo. Because the devil is a father of a liar. Paniniwalain ka niya sa kasinungalingan. May nawawalang magulang. Ayan na. Amen. Ano yung number one? A pure heart and mind demands what? Demands what? Honesty. So, a pure heart demands honesty. Not only that, the second thing is, a pure hearts and minds demands obedience. Sabi niya sa verse 15, unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind is and conscience is defiled. Sabi sa verse 16, they profess that they know God, but in work they deny Him. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, pero iba yung ginagawa nila sa pagkakakilala nila sa Diyos. Being abominable, karumalduban, and disobedient. And unto every good works, reprobate. Pinagkaitan na ng mabubuting gawa. That's why a pure heart and mind demands obedience. Obedience is submission to proper authority. Amen. Ganun lang kaisipin. Para maunawaan mo yung obedience, dapat maunawaan mo yung authority. You cannot learn obedience not until you've learned authority. Are you listening? Hanggat hindi mo naunawaan yung authority, yung proper authority, hindi mo maunawaan yung tamang pagsunod o yung obedience. Amen. Alam naman natin yung pattern na binigay ng Diyos sa pamilya. May 3 in-institute ang Diyos sa ibabaw ng lupang ito na organisasyon. A family, church, and government. At sa bawat organization na yan, merong authority. Government, merong president. Dapat marunong tayo mag-submit sa batas ng gobyerno. Maging obedient tayo
sa national and local law or ordinances. Amen. So pag naunawaan mo yung authority na yan, maunawaan mo kung bakit ka susunod. Kasi may consequences yung pagsuway sa batas. Amen. Ganon din sa church, matututo kang mag-submit sa leader ng church kung naunawaan mo na yung authority ng leader mo sa church. Pero pag hindi mo naunawaan yung position na yan, yung leadership na yan, hindi ka matututong mag-submit sa yung leader. Ganon din naman sa family. Hanggat hindi mo naunawaan, hanggat hindi mo tinatanggap, wife, na yung husband mo ang leader ng tahanan, hindi ka matututong mag-submit sa husband mo. Amen. Kaya dapat maunawaan natin yan. Tayong mga leader tayong mga lalaki ay leader. Pag sinabing leader, hindi yan iba yan sa commander. Iba yung leadership sa commandership. Yung leadership, siya yung nangunguna. Siya yung leader, merong leader na nangunguna. Merong sinusundan yung mga followers niya. Yan yung magandang illustration ng pastor or nagpapastol ng mga tupa. Ililid niya yung kanyang mga tupa. Kung saan siya pupunta, susundan siya ng kanyang mga tupa. So, ganun din sa family, kung saan natin gusto dalhin yung ating family, doon natin sila ililid. Kung gusto mo magkaroon ng honest na anak, ilid mo siya sa honesty. Kung gusto mong makakita ng anak na naglilingkod sa Panginoon, pakita mo kung paano maglingkod ng tapat sa Panginoon. Amen. Kasi nga ikaw ay leader, tayo yung leader, tayo yung dapat nangunguna, hindi tayo yung weakling sa tahanan, tayo yung leader. We must be the strongest in the home leaders. Amen. Hindi yung tulog ka na, yung mga anak mo hindi pa kumakain. Tulog ka na yung anak mo, mga gising pa. Na hindi nakapaligo maghapon, hindi nakapagbihis. Hindi nakapag-toothbrush. Anong ma-expect mo sa anak mo na hindi mo ililid kung paano mag-toothbrush? Hindi mo ililid kung paano maligo? Kung ikaw mismo hindi nila nakikitang naliligo. Kung ikaw mismo hindi niya nakikitang nagtutoothbrush. Tatanungin ka pa, Daddy, anong ginagawa mo? Aalis ka ba? Pag nakita ka nag-toothbrush, ang alam niya, aalis ka. Kasi nagtututbrush ka lang pag-aalis. Amen. Kaya ganun, tayo yung leader, i-lead natin sila sa gusto natin puntahan nila. So that pag nawala na tayo sa timeline, nawala na tayo kusa yun eh. Habang nililid natin sila, kasama sa panahon, tayo ay tatanda. Kasabay ng panahon. At later on, kakalid natin sa kanila. Minsan isang araw, magdideteriorate yung katawan na yan, manghihina yan, mamamatay yan, ililibing yan. Yung mga anak mong nilid mo, pag alam nila yung, kung saan mo sila nilid, magtutuloy-tuloy lang yan. Pero kung ikaw ang leader, ay parang dancing light. Patay-sindi. Patay-sindi sa church, patay-sindi sa ministry. Anong gusto mo mangyari sa anak mo? Patay-sindi rin. Confused na anak. Hindi niya alam kung sino yung leader ng tahanan. Minsan, mas malakas yung boses ni nanay. Si tatay, tahimik lang. And by the way, hindi porke tumahimik yung husband, tama na yung nanay na maingay. Ha? Kaya lang minsan tumatahimik yung lalaki kasi ayaw niya ng gulo. Kasi naniniwala siya sa Biblia sa sinasabi ni Solomon. Anong tawag sabi ni Solomon? Yung violence shall cover the mouth of the foolish. Ayaw niya lang mag-cover ng mouth mo. Ayaw niyang gamitan ng dahas. Kaya tatahimik na lang siya. Pero hindi nangangahulugan pag tumahimik yung husband mo, tama ka na, wife. Pag tumahimik ka na, mag-isip-isip ka, ba't tumahimik yung husband ko?
dapat siguro manahimik na rin ako. Amen. Amen. Relate, mothers. Wife. Ikaw po, kayo po kausap ko, huwag kayong matakot. Amen kung kayo po naniniwala sa sinasabi ko. Amen. Amen. A pure heart and mind demands not only honesty but obedience. Kinakailangan nating i-lead yung ating mga anak ng tamang pagsunod. Husband, kung gusto mong maging submissive yung wife mo, ipakita mo sa wife mo na ikaw ay sumusunod din sa Panginoong Hesukristo. Amen. Hindi yung sasabihin ng wife mo, paano ako susunod sa'yo? Hindi ka naman sumusunod sa Biblia. Hiwalay naman yung sinasabi mo. Hindi yan yung Biblia. Hindi yan yung natutunan natin sa church. Hindi, basta ako ang leader dito. Ako ang masusunod. Utot mo. Sabihin sa'yo ng misis mo, utot mo. Hindi ganyan yung leadership na tinuturo ng Biblia. Mag-submit ka muna sa Diyos. At nandito lang ako, willing akong mag-submit sa iyo. Husband, yung wife natin ay kusang loob silang magsasubmit sa atin pag nakita nila tayong sumusunod sa authority ng Diyos sa atin. Amen. Kaya wag tayong parang dancing light. Parang tayo pa yung nireregla kaysa sa misis natin. Na pag dumating yung monthly period, hindi mo na makausap ng matino. Meron ako, wag mo akong kausapin! Pagka meron ka, nawawala na rin yung Christianity mo. Husband yun. Kaya nakausap ko. Nakakita ka ng husband na parang nireregla. Huwag mong makakante, huwag mong kakausapin at wag mo akong kausapin! Mainit ang ulo ko! Ano ba naman yan? That's not leadership. That's not good leadership. Amen? A pure heart and mind demands obedience. Turuan natin yung ating mga anak ng tamang pagsunod sa Biblia, ng tamang pagsunod sa salita ng Diyos. Turuan natin sila. Amen. Pag nakita nila na tayo ay nananalangin, kusang mananalangin yan at lalapit sa yan, tayo pwede ba akong sumama sa panalangin? Pag nakita ng anak mo na ikaw ang gusto mong ka-fellowship, yung mga anak ng Diyos, yung mga tatay na meron ding Biblia, hindi yung mga tatay na merong panabong, hindi yung mga tatay na merong hawak na sigarilyo, hindi yung mga tatay na sugarol. Pag ang nakikita niyang ka-fellowship mo ay yung mga mahihilig lang sa kapeng brood na hindi nag-aasukal. Doon mo inilid yung anak mo. At malayo sila sa sakit na diabetic. Pero pag pinakita mo yan, yung kape mo, 3-in-1 na nga, dalawang kutsarang asukal pa. Ay, hindi tatanda yung anak mo, nililid mo sila para madaling mamatay. Amen. Kayong mga high in sugar ngayon, naunawaan niyo yung sinasabi ko. Nagsimula lang yan sa hindi niyo pakikinig ng tama at totoo. Matagal naman na natin alam, tayong mga magulang, na yung too much rice ay nagdadagdag ng mataas na sugar sa ating katawan. Too much chocolate, too much sugar, 3-in-1 magic sugar, juices, etc. Nagdadagdag ng too much sugar sa ating katawan. Yung too much acidic na pagkain na inumin like soft drinks, juices, nagdadagdag ng too much acid sa ating katawan. Kaya nga meron ka ng arthritis, meron ka ng kidney failure, meron kang problema sa iba't ibang parte ng internal organ mo.
Bakit? Dahil dun sa excessive consumption ng mga bagay na alam nating ang tawag natin dyan ay kalasunan. Amen. Kukunti na nga lang yung mabibili mo sa tindahan na hindi na-process. Kasi any processed food ay nagko-contain ng acid. Kaya nga pag excessive yung use mo niyan, nag-accumulate ka ng too much acid. Kaya nga mag-umpisa yan sa heartburn. Sabi mo, acidic ako, pasuka-suka, parang naglilihi. Pero ang totoo doon, nasubrahan ka lang sa acid. Amen. Kayo wala na kayo mahilig sa soft drinks? Ewan ko kung nakita niyo yung pinasa kong yung Coke, experimental sa Coke, na pinakuluan. At nakabuo siya ng ganito kalaki, na isang Coke lang, liter, na matigas na sugar. Matigas as in parang bato. So ganun yung ina-accumulate natin sa ating katawan every time na magkukonsume tayo ng ganyang klaseng sugar sa ating katawan. Amen. Kapatid, leaders of the home, we need to be a good leader in the home. Amen. Let's lead them. I-lead natin sila kung saan natin sila gusto mapunta. Kung gusto mong matutong maayos manamit yung anak mo, ipakita mo kung paano maayos manamit. Kung ayaw mo magkaroon ng tatak o tato yung anak mo, huwag kang magpatato ngayon. Wala na tayong magagawa, nandyan na yan. Yung may tato ka na bago ka nakarating sa church. Ang hirap naman burahin. Kaya yamang nandyan na yan, takpan mo na lang palagi. Yan yung advantage natin na meron tayong modest apparel. Pag nagsuot ka ng long sleeve, hindi na nakikita yung tato mo sa braso mo. Pag na magsuot ka ng long skirt, hindi na makikita yung tato sa legs mo. Amen? Of course, pag nagpalda kang mahaba, hindi na makikita yung dating tato mula ng pagkabata mo. Yung mga piso-piso dyan sa binti mo. Hindi ba advantage? Amen? Amen? So I hope naunawaan po natin pinag-uusapan natin. Ang sinasabi ko lang, a pure hearts and minds demands. Ano yung dinidemands niya? Number 1, honesty. Number 2, obedience. 2 powerful words. Sa pagiging honest natin, magbibuild tayo ng matibay na relasyon sa ating pamilya. Amen. Sa pagiging honest natin, magbibuild tayo ng strong na mga kabataan in the future. Amen. Kung yan man ay papasok sa politika, yan ay siguradong hindi magiging korap na politiko. Kung yan man ay magiging teacher, yan ay hindi magiging korap na teacher. Kung yan man ay magpupulis, magsusundalo, hindi na yan babaerong pulis at sundalo. Na pag sinabi mong sundalo o pulis, pag sinabi mong nag-abroad, maraming babae. Of course, pag pinalaki mo yan, sa tamang prinsipyo ng Biblia, hindi na sila lalaki kung ano tayo dati. Amen. Amen. I hope the message is very clear. Is that clear? Kayo mga nandyan sa Google Meet, is the message is clear? Hindi nila ako naririnig. Kayo mga nasa FB Live, the message is clear? Mabuti pa na, yung FB Live may sumasagot. Amen. A pure heart and mind demands honesty and obedience. Napakahalaga po nun. Matuto tayong maging honest sa lahat ng panahon at matuto tayong sumunod sa lahat ng panahon, lalo na kayong mga anak, dahil yan lang ang design sa inyo, kayong mga anak.
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, for this is the first commandment with promise. Ano ang promise? Mahabang buhay. Gusto mong maging mahabang buhay mo, sumunod ka sa magulang mo. Pag sinabing wag kunin, wag kunin. Pag sinabing wag manligaw, wag manligaw. Pag sinabing wag magpaligaw, wag magpaligaw. Amen. Pag sinabing magsimba, magsimba. Pag sinabing magbasa ng Biblia, magbasa ng Biblia. Pag sinabing manalangin, manalangin. Learn to be obedient all the time. Amen. A pure hearts and minds demands honesty and obedience. Kaya sabi ko sa prinsipyo kahapon, hindi ko alam kung kahapon ito, or nung isang araw. A pure words and actions comes from a pure hearts and mind. Di ba? Kung magkakaroon man tayo ng pure words, kung tayo man magsasalita na merong katapatan, kung tayo man ay mag-a-action ng merong kaayusan, merong katapatan, merong faithfulness, ibig sabihin meron tayong pusong maayos, meron tayong pusong pure, meron tayong pure na minds. Amen. I hope the message is clear. Forget unfaithfulness. Forget dishonesty. Let's learn to be honest and faithful all the time. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. And I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. Ito'y aming dalangin na may pagpupuri at pasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen.